Walang ibang pangarap si Lolo Anselmo kundi ang makapaglakbay sa mundo. Pero maagang inagaw ang pangarap na ito nang magkaroon siya ng polio. Di man makalakad, di bumitaw sa pangarap si Lolo Anselmo, balang araw alam niyang makakapaglakbay din siya. Tulad ni Lolo Anselmo, walang ibang pangarap si Lola Anastasia kundi ang makita ang mundo. Pero paano kung maagang kinuha ang iyong paningin? Di man makakita, nanalig si Lola Anastasia na balang araw mabibiyayaan din siya ng mga mata. Sabi ko, Paano po kayo manligaw? sabi ko nga uy, ang ganda mo pa na. Tapos? Pwede ba Pwede ba akong magsasalita ng pati sa pag-ibig para sa'yo? Sabi niya sa akin, uy, ikaw naman, ang tanda-tanda mo na pag-ibig pa raw. Pero sabi ko naman, siyempre, walang matanda, walang bata sa pag-ibig. Walang pilay, walang bulag. Walang pilay, walang bulag. Parehong byudo at balo sa unang asawa, 70 anyos na si Lolo Anselmo nang ligawan niya si Lola Anastasia. Walang kapansanan ng unang asawa ni Lola Anastasia. Akala niya noon aalagaan siya nito, pero hindi naging maganda ang kanyang karanasan sa unang asawa. Ayaw ko talaga noon pa, ayaw ko talaga yung malasinggo at saka yung susugal kasi ang asawa ko puro pasakit noon. Ito. Hugasan mo yan. Tubong Batanes naman si Lolo Anselmo, pero matagal siyang tumira sa Bohol dahil doon nakatira ang una niyang asawa. Kumpleto ang paa at kamay ng una niyang asawa, normal sa pisikal na kaanyuan. Pero pakiramdam ni Lolo Anselmo, kulang pa rin daw ang kanyang mundo. Nang mamatay ang asawa sa tetano noong 1985, sumama si Lolo Anselmo sa ilang kaibigan para maghanap ng trabaho sa Cagayan de Oro. Dito niya nakilala si Anastasia. Parang masaya siya, palaging masaya. Kaya natutunan ko siyang mahalin. Na minsan pa magtatawa akong tatawa, magsabi siya, huwag kang malakas ng tatawa, baka mamaya bigla ka lang magalit, sabi niya. At saka ang isa kong nakakuan sa kanya, pero binabantayan ko yan. Anin ko nga ang iba, yung magandang katawan, yung walang diferensya kung hindi marunong mukon sa Panginoon Diyos. Sa simbahan nagkakilala ang dalawa. Mga awit sa simbahan si Lola Anastasia. Lumilibot siya sa iba't ibang lugar para ipalaganap ang mensahe ng Panginoon. Nagkataong nagsisimba naman noon si Lolo Anselmo. Nang masilayan niya si Anastasia, agad siyang napaibig. Sa tulong ng mga kaibigan, naipakilala sila sa isa't isa. Sugo ng puso ko na umibig sa kanya. Hindi ko na makakuan. Talagang makakasalan ko. Kahit bulag? Oo. Bagamat nasa kabilang probinsya ang iniiro, nagsakripisyo si Lolo Anselmo at nagpumilit maglakad mula Cagayan de Oro hanggang Butuan. So anong ginagawa niyo? Isang araw pa yung babiyahe. Nagbabiyahe kayo? Papuntang Cagayan de Oro? Papuntang Butuan, galing sa Butuan. Galing sa Cagayan, papuntang Butuan. Binabiyahe niya po? Ano po? Sinasakay kayo ng jeep? Paano kayo bumabiyahe? Bus. Sasaka ng bachelor. Makalipas ang isang taon, nagbalak ang dalawa na magpakasal. Pero tumutol ang kanilang mga anak at kaibigan. Masyado na raw silang matanda at pareho pang may kapansanan. Habang ang tao buhay pa, mag-aasawan talaga. Maghahanap ng, kay nakita ng Diyos, si Adan nag-iisa, hindi pwede mag-iisa ang tao. Kaya kinakailangan may kasama.
Pero nang lumaon, nagbunga rin ang pag-iibigan ng dalawa. Pagkatapos nito, sabay nilang tinupad ang mga pangarap. Lumipad sila patungong Batanes sa lupang tinubuan ni Lolo Anselmo. Sa pinakamalayo at isa sa pinakamagandang isla ng Pilipinas. At dito, sabay nilang nilibot ang mundo. Kung magpupunta kami sa palengke, tinutulak ako nga, ito yung drive. Pagdating sa palengke, papasok kami doon sa kung anong bibilihin namin doon. So kayo po ang nagsasabi sa kanya kung saan pupunta? Araw-araw silang naglalakad at namamasyal. Ikukwento ni Lolo Anselmo ang kulay ng mundong kanyang nakikita at dadalhin naman siya ni Lola Anastasia saan man niya nais magpunta. Siya ang aking mata. Ako ang kanyang paa. Eh di kumpleto na. Kompleto na. Ang dalawa naging isa. Dininig na ng Panginoon ang matagal nilang hiling. Nakakalakad na si Lolo Anselmo at naibalik na kay Lola Anastasia ang kanyang paningin. Ilang fiesta na ang pinalagpas ni Jojo dahil sa kanyang anyo. Nagtatago sa loob ng bahay, imbis na lumabas at makyalubilo. Nung teenager ako, dahan-dahan, lumalabas. Dati pa isa-isa lang, pero ito, mga kapal-kapal na. Mga binata na ako time makuha. Nung medyo dumarami na, naramdaman ko. May neurofibromatosis si Jojo, isang sakit sa balat kung saan tinutubuan ng bukol ang buong katawan. Hindi ito nakakahawa, pero dahil sa kanyang kakaibang anyo, lagi siyang pinagtitinginan at nilalayuan. Talagang masakit, masama. Na iba't ibang salita na kung ilang salita na magkakaiba eh. Nandun yung bakabakagi yun, nandun yung bang baka balang araw, pagtawanan ka ng mga tao, layuan ka. Hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay. Sa simbahan siya kumuha ng lakas. Dito niya natutunang tanggapin ang kanyang itsura. Pero sa araw-araw na pagdarasal, isa lang ang hinihiling niya sa Panginoon. Ang gusto ko yung talagang babae na tatanggapin ako, mamahalin ako, ipaglalaban ako. Yun ang prayer ko. Hindi ko inaasahan na pagkakalooban ako ng mapapangasawa. Pero umaasa ako sa panalangin at tinugon naman ng Diyos. Ang naging tulay sa pangarap ni Jojo, si Lola Pinay, isang kasamahan sa simbahan. May intensyon niyo ba na magkatuloy? Ano ang plano niyo? Magkaroon ng kasama si Jojo sa buhay niya. Kasi binata siya, may edad na. Nakaraan ng 2 buwan bago sila nagkatagpo dito. Natagpuan niya si Jojo. Uy! Ipinakilala niya si Jojo kay Marites. Matagal nang bumitaw sa pangarap ng pag-ibig si Marites. Isang dalagang ina, iniwan siya ng ama ng anak. Akala niya wala nang magmamahal sa kanya, hanggang nakilala niya si Jojo. Swerte ako sa kanya. Kasi kahit kasi una, bukod sa tinanggap niya ako kahit may anak na ako. Aminado si Marites na nabigla siya sa anyo ni Jojo. Pero tiningnan niya ang binata higit sa anyo ng kanyang balat. Alam naman nila na yung kahit paano yung pagkatao na ni Jojo noon. Di naman masamang tao, kaya yun. Para may iba yung... Dahil nahihiya si Jojo sa kanyang anyo, sa text messages muna sila nag-usap ni Marites.
Mula January yata yun. Pero yung may mga date na, February na yata yun. Hanggang umabot ng mag-iisang taon yata yun na pinagsusulat ko talaga yung mga text niya. Yun nga, naliligaw siya pero pinadaan muna sa text. Hindi pa ako naniniwala. Nakatatlo na siya na I love you. Humanga si Marites sa pananampalataya ni Jojo. Bumilib siya sa tatag nito sa gitna ng matinding pagsubok. Nakita ko sa kanya yung pagiging totoo kaysa doon sa father ng anak ko. Iba siya makipag-usap, iba siya magpayo sa akin. Kaya yun na ko talaga na totoo. Totoo yung mga sinasabi niya sa akin. Makalipas ang 1 taon, lakas loob na pinakilala ni Marites si Jojo sa kanyang pamilya. Nahihiya pa siya. Binibiro ako na yung saka na lang, pag may maskara na lang ako, saka na lang ako sasama sa inyo. Sabi ko, kailan pa yun? Nandito na tayo ngayon na lang. Ituloy na natin kasi ipapakilala ko na nga siya Pero hindi naging maganda ang pagtanggap ng pamilya ni Marites. Mariin nilang tinutulan ang relasyon ng dalawa. Nag-iisip sila na kahit papaano. Kasi pag yung nagkatuluyan nga kami ni Jojo, papaano? Hindi kayo pwedeng mag-anak, parang ganon. Kasi pag nagkaanak kayo, baka magiging katulad sa kanya, kawawa naman. Yung ganun iniisip nila. Sa kabila nito, ipinaglaban ng dalawa ang pagmamahala nila sa isa't isa. Anila, nasa puso ang pag-ibig, wala sa balat. Batid ni Marites na may posibilidad na maipasa ni Jojo ang kanyang sakit sa mga magiging anak. Pero handa na raw siya para rito. Sa akin, tanggap ko na kasi kung siya nga, natanggap ko. Pinaglaban niya ako na di bali na mawala sila. Basta't kami, walang yung ganon. Mula noon, hindi na pinalalagpas ni Jojo ang araw ng fiesta. Hindi na siya nagkukubli sa mga mapanuring paningin dahil sa wakas, dininig na ng Panginoon ang matagal niyang hiling. 12 taon ng mag-asawa sina Angel at Bong. Sa unang tingin tila pangkaraniwang magkabiyak ang dalawa. Pero araw-araw, sinusubok ng kalbaryo ang pagmamahala nila sa isa't isa. May multiple sclerosis si Angel, isang sakit kung saan sinisira ng immune system ng tao ang kanyang sariling katawan. Wala pang gamot para sa multiple sclerosis at kadalasan nauuwi ito sa pagkaparalisa ng katawan at kalaunan mabagal at masakit na kamatayan. One time, sumakay ako ng bus. Nung pababa na ako ng bus, bigla ako nahulog. Parang nawalan ng lakas pa ako. Parang may mga, ang tawag ba doon? Parang may mga, kung sa epilepsy na seizure, so may mga ganong attacks. Bago nagkasakit, napaka-aktibo ng buhay ni Angel. Dentista siya, dentista rin si Bong. Sa clinic sila nagkakilala. Parang naghahanap ako ng partner. Tapos tama-tama yung friend ko, kakilala siya. Tapos naghahanap din siya ng dental clinic. Pero pagkatapos lang ng 1 taon, tinamaan na ng multiple sclerosis si Angel. Sa simula, di niya ito natanggap. Nagalit ako talaga sa dad. Parang sabi ko, nagsiserve ako sa'yo, bakit mo ako ginaganito? Parang gano'n. Tapos hanggang sa dumating din yung stage na nakikipag-bargain na ako na, o pagalingin mo ako, gano'n. At noong 1995, nagdesisyon si Bong na makipaghiwalay kay Angel. Kasi sabi ko naman sa kanya, kaya kong panindigan. Although may dumating din yung pagkakataon na nagulo yung isip ko. Kasi yung time na namatay yung mother ko. So, nung time na yon talagang na-depress ako. Parang nawala ng direksyon yung buhay.
Sa nangyaring paghihiwalay, gumuho ang mundo ng dalaga. Nagkaroon kami ng cool-off period. Hurt na hurt ako noon. Kasi parang feeling ko mawawala na siya. Pero pagkatapos ng 2 buwan, nahimasmasan si Bong at binalikan ang kanyang pinakamamahal. Mula noon, hindi na niya muling iniwan pa ang kasintahan. In the end, kami rin dalawa yung nagkatuloy. Kumbaga, na-discern ko na talaga siya yung tao na makakasalan ko. Palala na ng palala ang lagay ni Angel noon, pero hindi sila nagpapigil sa pagbuo ng pamilya. Habang lumalaki ang mga bata at natututong maglakad, lalo namang lumalala ang mga paa ni Angel, hanggang sa pati na rin siya'y parang sanggol sa andador. Yung normal ng mami, di ba, nahihirapan? Lalo pa yung may MS na mami. Ang mahirap talaga kasi yung may struggles ako like na gusto kong ihahatid yung mga anak ko sa school. May struggles ako na gusto kong ako yung nag-prepare ng baon nila, nagluluto for them, gigising ng maaga para sa kanila. Kaya lang hindi ko naman kaya gawin. So talagang struggle. Sa kabila ng kapansanan, lalo pang minahal ni Bong ang asawa. Araw-araw, siyang nag-aalaga sa mga anak, pati na rin sa kanyang asawa. Malaking bahagi ng kanilang sweldo napupunta lang sa gamot ni Angel. Parang walang pinag-ibayan sa magbubuhat ka ng isang mabigat na bato, tapos dadagdagan mo ng isa pang mabigat, siyempre mas mabigat yun. So gagawa ka ng way para madala mo yung 2 mabigat na bato. Pwedeng kumuha ka ng kariton na may gulong. Parang I will feel very blessed na very understanding yung husband ko na iintindihan ako. So siya bumabangon, siya nagluluto para sa mga bata pagpapasok. Ayon sa mga doktor, habang tumatagal, lalo pang mahihirapan si Angel sa paggalaw. Unti-unting kukunin ng sakit ang kanyang aktibong buhay. Pero handa na ang mag-asawang Bong at Angel dito. Handa na silang harapin ito ng magkasama. Gaano ka-love ni Mama si Papa? Sobra po. Bakit mo nasabi? Kasi po minsan naglalambingan po sila. Anong ginagawa niya? Paano kayo nag-help kay Mama? Pag po sa wheelchair po, pag pag ililipat na po si Mama, inihila po namin yung wheelchair minsan po. Tapos po, ini-adjust po namin sa kama. Wala mang lunas ang multiple sclerosis, pero dahil sa sakripisyo at pag-ibig, may buhay pa sa kabila ng sakit na ito. Lahat daw ay isinulat na ng tadhana. At sa lakbay ng buhay, may kabiyak raw na inilaan para sa bawat isa sa atin. Isang taong makikita mo kahit wala kang paningin. Mamahalin higit pa sa pisikal na anyo. Mahahagkan kahit di ka makakilos. Isang kabiyak na bubuo sa iyong mundo. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.